Doon ko rin na-prove na kaya mo mag-start over no matter what. Nga, like what you said, early on, life challenges forces you to become resilient. Parang ganun. So, grabe. Classic example dyan yung naiisip ko talaga yung na pag sinabi, bakit kayo nag-away, ba't kayo nag-break? Kasi hindi niya alam na ito yung ginawa niya sa akin. Kasi isip ko, bakit di mo na lang sinabi? Parang, hindi naman ako nagra-rant, pero... What's up guys? Welcome to Monday na naman podcast, where we talk about career, relationships, adulting stuff, and everything in between. We are your hosts. I'm Tiara. Ang puka ng LU. I'm Miro. Ang boy pantog ng Tondo. I'm Aldrin. ang boy next door ng Etivax, and I'm Von. Ang gym boy ng QC. Ayan. So, before we talk about dun sa may guest natin and everything, so just a recap guys, nung huling episode, we talk about our hobbies, what are the cons, what are the pros, and of course, ano yung benefit for us on that. So, watch our last episode, Marami guys. kayong matututunan. Marami kayong matututunan. And maybe ma-inspire kayo to try... Parang yung matututunan. Lagi naman. In all aspects. Tsaka baka may magusto kayong matry and how to start and makuha nyo sa amin. So, comment down kung meron kayo ni-start. Thank you. Ay, seryoso? Thank you. Thank you. Okay, next speaker, Von. Hindi, kung napapansin nyo guys, to my right, meron kaming guest. So, ang guest natin, si Miss Delma May. Delma May. So, ang pag-uusapan namin, guys, ngayon is more on career naman. Pero ang perspective is more on people or OFWs, mga nag-work abroad, di ba? Kasi si Delma, best friend ko since 2000... Since high school na lang. Oo nga, medyo magko-compete yung mga tao. So, longest friend ko, closest friend ko since high school. Fortunately, na-chamba na nag-record kami today and sabi ko, niyaya ko siya na kung gusto niya mag-guest dito to talk about her experiences sa pag-work abroad. So, isa siyang... Sige, ikaw na. Tell us. Buhati ko na yung sarili ko. Delma, take it away. Tell us more about yourself. Parang job interview. What do you do? And Ayan. paano ka napunta doon? Paano ako napunta doon? Dahil sa pandemic. Dinala ako ng pandemic. So, well, I've been working in the aviation for close to 6 years. Ganyan. So, hindi naman ako sobrang tagal na OFW. Magto 2 years pa lang. But I'm very happy. Thank you for inviting me. Ang ganda naman. Wala kang choice. Wala akong choice. In the dog show, Ronald Talk Show, guest. Siya na yung guest, guys. Siya pa nagdala ng pagkain. Di ba? Parang sanay mag-guest to sa mga TV shows. Ayan. Wag na, sana. Pero may question talaga ako. Curious kasi ako. Ayan. Nauna tayo. Bakit ba kasi puka ng LU? Saan galing yung puka? Hindi ko alam kung na-discuss na ba. Alam ko nanonood ako. Guys, nanonood talaga ako. Yes. Pero parang di ko narinig bakit puka. Para maging NSW. Hindi maging NSFW. Puta talaga. Kilala mo si Puka, di ba? Oo. Mukha ni Tiara, di ba? Hindi ko sure kung mas katanggap yung sagot na yun. Bakit idol mo ba si Puka? Ba't parang hindi ka natutuwa? Hindi. Kasi curious ako. Siyempre, gets mo na ang giveaway ng Jimboy tsaka Boy Ayun yung Next Boy Door. Pantog. Yun nga yung next kong tanong. Nasa notes ko yan, guys. May notes ang guest na to. Hindi lang Kaya tayo. Sige, ako nasa... Wait, ito si Puka. Kung mga di nakakaalam, yan, si yan. Puka. Kasi ako, racist talaga yung mga yan eh. Wala pa natin si Puka. Baka kayong tanga dyan, guys. Nandito. Yung sa akin, Bakit ako Boy nasasagot Pantog? din mo kasi mabilis akong maihi talaga. Wala talagang... Kailangan niya ng diaper. Happy niya yung maihi. Kung meron lang sasabihin ako, gusto ko man sabihin hobby siya, pero hindi ko siya na-enjoy. So, hindi siya hobby. Pero kasi- pwedeng maging hobby Ano na siya? din. Sakit siya. Okay. Hindi naman sakit. So, may rin kasi ako minom ng tubig para kunyari hindi may sakit. Ang backstory kasi niya, nung nag-trip kami sa Korea. Korea, talaga. Diba, nag-MRT kami. Bawat sali ng linya, umiihi siya. Oo. So, sa hindi nakakaalam, sabi naman, based on studies, pag malamig daw yung weather. Eh, bakit sa Thailand? It's your way of... Eto na, wait lang. So, Depends mo sa sarili mo. Doon sa Korea, may explanation kasi malamig. Malamig. Pero nung nag-Thailand kami, I think hindi ko na alam yung explanation.
Kasi may time, hindi na lang alam. Pinababa ko sila ng guys. Pinababa ko sila ng Grab kasi ihina talaga ako. Stop the car. Literal sabi niya, kung stop the car. Literal niya, stop the car. Akala ko sa iba ko siya magagamit, pero apparently sa pag-ihi. Hindi sa love life. Oo, hindi sa love life. Pero kung alam niyo naman kasi yung traffic sa Thailand, parang Pilipinas lang. Then nandyan na lang yung mall, mga 20 minutes pa. So sabi ko, bumaba na lang kami na Pero sasakyan. eto na ang follow-up ko dyan. Saan ka umihi? Umabot naman ako dun sa may hotel. Nakiihi ako sa hotel. Okay. Dire-diretso pa siya eh. Tapos sabi ko, Miro, may hotel dito tayo. Hindi kasi hindi ko kaya makiihi sa hotel. Buti na lang makapal yung mukha ni Tiara. May, Siya na nagtanong may na potential tong guest natin. Yung mga tanong. Regular na ako. Kinabahan ako. Feeling ko papaback to you tayo dito eh. Medyo pinagpapawisan si Miro. Pinawisan ako. Mamaya dili na lang ako mag-talk. Dahil, pero ayun. May isa pa. Nasama po ba ako sa health prayers na? Siyempre, merong next episode, nililista ko na lahat ng mga nagpasa. Tiara, ito na yung lista. May follow-up. Okay, Gon, ito yung listahan. Pakita nyo. Mga nagsabi. So yung mga hindi nasama, bahala kayo sa buhay niyo. Parang I think, yata yun, 4 episodes ago. Yes. Yung pinag-usapan namin yung aliens, genies, ganun. That's Kasi winish ni Tiara, lahat good health sa mga mahal niya sa buhay, tsaka sa lahat. So, Check ko nga, nag-comment ka ba? Pero gusto ko yung Shinare ko yung episode. Tapos sabi ko, pasama po ako sa break. Okay. Yes. So kayo mga Parang hindi ikaw nag-reshare nagsama, wala na. Wala na. see you next live. Sarado. Pero gusto ko yung sa akin pa kayo nakuha ng good health. Wala naman akong good health. Hindi, di sa amin napunta yung good health. Sorry na lang sa'yo. Ayun na. Okay, yan lang. That's it. That's it Kinakabahan for today's episode. Pinagpawisan ako Ano na, Telma? Hindi mo na kwento yung background mo. Oo nga. Ayan na nga. Yun na nga yun. So, yun nga. Aviation, OFW, ano pa. Paano ka napunta dun? Paano ka napunta sa OFW? So, di ba nga, Gusto ko yung start muna sa aviation. Sige. okay, paano ako nag-start? So, I graduated. So, after graduation ko ng college, syempre, nagsabit ka ng mga CV, ganyan. So, either walang nagre-reply or rejection letters. And then, yung mom ko talaga nag-encourage sa akin mag-apply. Sabi niya, bakit hindi mo i-try, ganyan-ganyan. So, I did. And then, praise God, tuloy-tuloy, as in smooth yung application ko. And then after that, fast forward 4.5 years later, nag-pandemic. So, na-redundant ako. And then, sorry. Okay lang. Tapos, yun na, nag-try ako mag-sideline yan, VA, and then turo ng English, online, ganon. And then, nag-open yung opportunity dito nga sa new company ko. And then, ayun, hindi ko talaga in-expect na mag-OFW ako kasi akala ko stable yung job ko. Hindi naman natin na-expect na yun pala yung unang tatamaan ng pandemic, yung tourism and all. So, ayun, unfortunately, yun, natanggal, ganyan. And then ngayon, comeback Israel. Yes. Uy, Comeback to hindi the maganda yung comeback Israel. Comeback Israel. First time yata sa Israel. Wag na next topic. Okay. Cut. Huwag mo na explain. Okay, huwag ka na Sige, sorry. First time din may nagsabi ng praise God. Oo nga. Ay! Shisha po. Parang nasusunod. Cancelable nga talaga tong Pinagpapawisan na si Tiara, may pa-praise God. Ibang rason na parang napapasok eh. Ayan. Ayun, parang ako talaga yung pinapawisan. Yun lang naman. Yun ang journey ko to becoming an OFW. At dahil dyan, first dyan. question. Dahil dyan, pansinin nyo mo ng t-shirt ko, di ba? Ayan. Hello sa mga hindi nakakita. Di rin talaga nila Ito yung design ng t-shirt. Joke lang. Ito talaga. Pero Delma, nung nag-start ka, parang ano yung mga naging, ano yung naging routine mo nung paglipat mo? Kasi nung time na yun, parang, di ko matandaan, pero parang nung time na hindi tayo yata magkausap. Hindi masyado. Hindi masyado. Pero alam ko kasi nung time na yun, struggle. Hindi man struggle. Nagkita tayo bago ka umalis. Yes, for sure. Sinabi mo na Oo nga. I think living on a jet plane ka na. parang hindi rin kasi ako nagsabi agad sa mga friends ko. Talagang very close people lang na yung nag-apply Hindi ako. ka close. Hindi siya close. Hindi ka close. Yung pa naman family, introduction. Immediate family. Ganyan. Kasi, hindi mo, parang,
ano ako yung baka mabate. Yun, may ganun akong perspective Totoo na naman, unless totoo talagang may naman. ticket na ako, alis na ako, ayokong mabate. Totoo. So, yun na, nung nagkagulatan na, parang available ba kayo, ganyan, alis na ako, ganon. Naiyak siya. Ay, di ba? Hindi yan miyak. At ang nakakapagtaka, wala pa ring tissue. Ay, sorry. Sorry po, sorry. Walang budget, walang Direct budget. tayo So, ka muna nanonood dyan. nga Ayun yung talaga siya. Pera na lang, pera. Direct, ayun yung Pero tissue. na lang, charis, okay lang. Ayun, yun na. Tapos yung tanong mo, naging routine ko, usual pa rin. More on ang worry ko lang. Akala ko talaga mahuhomesick ako. Kasi nung nag-work ako sa Pasay, nag-rent ako sa Avida sa Parañaque. Dun lang, parang pagkahatid sa akin ng Parañaque, parang teary-eyed na ako, trabaho na naman. Parañaque, QC lang ako. Ganun lang yung distansya. Parang, ganun lang yung distansya. Tapos parang, oo na, parang ganun. So sabi ko, paano pa kaya yung nasa UAE na ako, tapos Pinas, ganyan. And hindi, okay lang. Iba-iba siya per person. Kasi meron akong colleagues doon na talagang mabilis ma-homesick, uwi, ganyan. Pag kaya nila, uwi sila, meet the family. Pero parang kaya-kaya naman. I guess kasi marami ring Pinoy. And yung mga kasama ko rin sa bahay, Pinoy rin sila. So, parang nakapag-usap kayo, comfortable kayo sa isa't isa, mga ganon. Nasa yung roommates mo or housemates, same kayo ng company or parang hindi naman? Same company. Provided ng company yung accommodation. Iba-iba na kami ng kwarto. Ginugroup talaga kayo sa nationality nyo? Actually, hindi. Before, hindi yun ang practice. Okay. Pero kasi nagkakaroon ng mga Cultural differences. Galing mo doon! Grabe! Mga ganon. So, ngayon, nagkataon na this time, pinagsasama-sama na nila yung mga same nationality. So, very helpful din dahil matalaga yung parang at least meron kayong same boat kayo. So, at least it Yes. helps na. Oh, same boat. Iba naman. Aviation. Same boat. Same plane. Ay, di ba same? Yung, di ba ano yun? Same plane aircraft. kayo. Yes. Same. Anong Leading airplane? aside, Dapat ganun. same situation. Ganun. Yes. Nakakatulong na gano'n. Ganito tayo. Parang bibi na ba doon? Parang, mga habibi, Uy. parang, Uy, grabe naman. Ang aga-aga pa. Yung kapatid yung tanong. Teka, ano ba yung habibi? Ako hindi ko kasi alam. Explain baby mo. mo, ganun. Parang love, parang ano mo, loved one. Ano Parang- siya, term of endearment. Yes. Okay. So, habibi ka regarding- namin. Yeah. Of course. Yeah. Pass. Kabibe. Bibe, labas Kabibe. bibe. Sa Elio. May kabibe. Kabilyo. Ayun. So, alin doon yung tanong? Meron bang mareretong habibi sa akin? Gusto daw ni Tiara yung mga Emirati na Ano mo bang So, qualifications? yung mayaman Tycoon. talaga yung parang ano. Ilista natin dito. tycoon. Hindi polygamy. Kaso kasi ano sila eh. Ay. Muslim country. Ay. Wala ka naman mag-adjust yung ano. Hindi, okay lang. Basta mayaman. Basta mayaman, okay na po. May camel. Okay. May camel. May Uy, gusto natin yan. Bakit? Wala lang. Camel Baka toe. mayaman yun. Camel toe. Baka mayaman kapag may camel. So, Pero- hanapan natin si Tiara. Hindi, pilit mo. Ipilit mo. Tama mo na yan. Itatate ko yung bibig mo. Pero yun, buti hindi ka nahirapan mag-adjust. I mean, relatively sa sarili mo, hindi ka naman masyado nag-struggle. Hindi naman. Pero, yun nga, like I mentioned, meron mga iba't ibang tao rin talaga na iba yung adjustment. So, sa tingin mo, ano naman yung mga naging parang good things na parang Ng benefit ng pag-alis ko. Oh. Ano talaga, yung salary talaga. Malaki yung jump from ano. Kaya may cronuts. Pero totoo naman. Times ano. Ay, croffles. Sorry. Anong tawag dito? Yun talaga. And syempre, yung may bibigay mo rin sa family, ganyan. Or Kakasabayan. Ano tawag? Remittances. modern day hero. Modern day Tumataas hero. ang economy ng Pilipinas dahil dyan. Tapos wawaldasin lang ng gobyerno. Oo. Galit na galit yan. Etong sayo. Laki na binabayad namin So, tax dito. ano naman, bukod doon? meron Bukod bang- sa, ano rin, parang Siyempre- you get to learn about yourself. Kasi, lalim. wala na yung lalim na rin. Kasi, wala ka na talaga sa puder ng pamilya mo. So, talagang matututo ka magluto, mag-isa, prepare your laundry, ganyan. Everything. Budget, ganon. Grocery for yourself. So, I guess yun din yung malaking ambag. Talagang kailangan mong gawin yun sa sarili mo. Pero ito totoo parang syempre kilala na kita for
how many years na. Ah. Feeling ko naman parang kayang-kaya mo yun. Kasi ever since, kahit naman nung college kasi guys, parang mature na kasi siya talaga. Strong, independent. Parang Mature Pia roles. words back. Ganun. Your words back. Pia horse Basta back. kabalik ni Tiara. Oo. Hindi, pero ano siya, tawag dito, parang ever since before, parang mentally, tsaka emotionally, parang Strong. siguro stable. Resilient. Oo. Parang, syempre may times din naman na feeling ko sorry. Pero, parang, hindi, feeling ko, hindi, lahat naman kasi. Lahat naman ng tao parang dumadaan sa mga challenges, di ba? Oo, Pero, tingin ko din naman. ano naman siya nun, Strong, independent. Matagal kayong magkakilala so alam mo yung personality. Early on, Saan, tingin ko rin kasi yun nga, like what you said, early on, life challenges forces you to become resilient. Parang ganun. So, Grabe. kasi may mga stories din kasi si Delma na din na natin. for another day. Susunod na lang, sunod na Part niya. 2. Sa susunod Parang na. TikTok Next lang. guest, thank Kasi may... O kaya malay nyo, mag-episode kami sa UAE. Wow! Tingnan naman Sa Sand Dunes! Sige na, manood na kayo naman para may go sa pambili kami UAE. doon. Joke lang. Doon tayo sa flat nila. Doon tayo sa camel. Magsasafari tayo doon. Papasakayin na natin ng camel si Kuka. Yes! Finally! Masama yung mga experiences ni Miro sa mga safari. Ay, ba? Bakit? Safari. Safari. Okay. Di ko man alam yung kwento, pero parang Wala sumakit naman. yung... Sa Praile. Joke lang. Grabe ka. Asam mo na lumaki sa Intramuros. Joke lang. Joke lang. Pagpapatotoohan ni Miro yan. Totoo. Pero ano pa yung mga ibang good things? Like, na-immerse ka ba sa culture nila? Ganun, parang natutuwa ka ba sa Hindi lang siguro sa mismong UAE kasi bilang sa aviation, nakakapag-travel din siya around the world. Tapos feeling ko yung company niya ngayon tsaka dun sa company niya before, mas maraming destinations. Tama ba? Champion niya na yan. Ah. Siya talaga yun. Doon tayo lilipad. Actually, mas maraming destination, ganyan. Siyempre, yan na rin yung isa sa mga perks ng pagiging, na nasa aviation ka, ganyan. Yun lang. And then, hindi ko talaga masabi minsan na nai-immerse ako sa culture ng mga iba't ibang bansa. Kasi, parang magstay ka lang doon for 24 hours tapos uwi ka na eh. So, parang hindi mo talaga ma-experience lahat in one go. Unless makabalik-balik ka. And on your personal time, makapagbakasyon ka. As for the culture nung country kung saan ako nagsistay, yung, I guess, awareness. Mas may awareness ka na how it goes. Kasi may friend din kami na, na Sino? Muslim. Na Muslim. Okay. Shout out sa'yo, Mr. Abdurrasad. Joke lang. So mas aware ka na sa culture nila, ganyan. So, alam mo na what's... Woke ka na. Awoken, yes. Kinorek mo yung grammar mo. Sorry. Si John G ako. Wow! Gen Z! Wow, Gen Z! Kita sa pader eh. Gen Z. Pero, Delma, may kunento ka na ano. Ano yan? Ano yung pinaka-ayaw mo na culture na napuntahan mo? May kunento ka before. Culture ng sa UAE or Hindi. Sa mga bansa na pinuntahan. napuntahan? Ano? May kunento ka? Iwala mo muna. Siyempre, Ibulong mo na, ayaw ibulong mo na. nating may ma-upset na diba? Ibulong mo muna. Okay. O sige, ako na lang Ano na lang magtatanong. pinakamaganda for you na napuntahan mo na parang, wow, ang ganda dito. Yun rin yung next question ko. Yung favorite country mo. Ngayon, as of date, Philippines. QC. ano talaga? Pasay. Pinaka-recent ko na travel sa Edinburgh. For some reason. Wow. Saan yun? Sa UK. Scotland. Pasay. Scotland, dyan, UK. Parang gusto ko pa siyang balikan ulit. Aside dun sa parang beer culture. Nila, mga ganyan, mga specialization. Kasi yun yung Si hindi ko Delma magagawa mahilig. eh. Hindi naman mahilig, pero tuwing lalabas kami umiinom ng beer. Ako beer girl. Hindi ako masyadong ma-hard drinks. Ano din, meron daw Kaya yun. kami Sorry tropa na ano eh. ko lang. Kasi yung isa kong teammate from Poland, I think somewhere in... may app daw yan na may list talaga no, nung mga beers per country. Oo, Yun yung, meron. Tapos sobrang tanga ko. Sorry, cut. Sobrang engot ko pa nun kasi syempre kumakain kami. Fish and chips. Very UK. Yes, very UK, di ba? Fish and chips, Tinapa. ganyan. Tapos tinanong ko yung server. Sabi ko, hi, for going to a pub, which pub would you recommend or what beer to try? Would you say Guinness? Gumanon ako. Tapos sabi niya,
Guinness is more of Scottish. Parang gano'n. Irish. Irish. Sorry. My bad. Irish. Tapos parang sabi ko, wrong country. Mali ka daw. Maling isla. Sa kabila yun. Maling isla. Sakay ka barko. Tapos parang buhat mo na lang sa sarili mo. Yeah, that's right. Ganun lang. So parang yun yung pinaka-recent travel ko na na-enjoy ako, ganyan. And gusto ko pang ma-explore. Naulanan ka naman dun. Yes. Kasi si Tiara nakapunta na rin ng UK. Hail, Ba't laging umuulan? windy. Oo, sobro. Gloomy lagi dun. Oo, laging gloomy sa UK. Tapos hail. Nagulat talaga ako. As in talaga yellow. Oo. Tapos Frequent windy. ba siya? Tapos Frequent umulan. frequent umulan. Tapos parang normal lang sa kanila. Lalakad sila sa Wala ulan. nang papayong dun. Oo, kaya nahiya rin. Pero di ba parang yung ulan naman nila, hindi yung parang tipong bagyo. Hindi siya typhoon. Parang ambon. lang. Ambon, malakas na ambon, parang gano'n. So pride ka na lang na hindi na rin magpayong kasi hindi sila Oo, nakapayong. kasi hindi sila Silong ako, hindi ako payong. Pasimple ka na lang. Hindi ka payong person. Ever since hindi ako payong person. I can attest. I can Pasok ako minsan sa Basa. nung high school ako. Gago boy. Eto guys. Ay, hindi lahat totoo lang sasabihin Hindi, niya. huwag kang magulo. Layo mo yung mic mo. Hindi. Tatanggal yung mic. Alam mo, di ba, nung high school, yung uniform ng... Sige. High school Yung, naman daw. yung uniform ng school namin, Uniform pambabae. ng school namin. White, kanya cream. Acid rain. Ay, hindi talaga. Tinanong ko yung iba namin Siya kaibigan. nagpauso ng off-white. Tang ina. Dahil Tapos sa acid makikita rain. niyo si Delma, di ba? Kita niyo yan, no? Tamo, kilay on Kilay fleek. on fleek Tapos talaga. yung mga pilikmata, pang camel. Pero nung high school, akala mo binagyo. Kahit summer. Kahit summer, boy. Tapos papartneran na pa ng off-white na uniform. Tawag dun, pre. Dahil glow nabasa ka. Ako talaga. Pag Basa umuulan. ng pawis, ulan. up. Yun yung para yun yung mabaho, pre. Ay, hindi lahat. Guys. Ay, Hindi. With consent yan. Picture. Wala na, naka-private na po lahat. ay, meron akong copy. May naka-archive. Oo. Pero hindi lahat yun totoo. Disclaimer lang po. Magkaiba ho kami ng alaala. Kaya naging close kami ni Delma kasi tirador yan ng baon ko. Dati. Totoo ba? Grabe nung high school. Totoo. Oo. Totoo na to, Delma? Si Maylin. May somewhat. Si Maylin kasi sagana yan ng pabaon. Of course. Favorite Babae natin na yan, ngayon naman. tita. Kahit kami maabot sa amin yung baon. Pabaon ng pagkain, tapos meron pa akong Sama ng budget. loob, Diba? ganun, baon. Yung baon ko, ano yun, maghapon. Si Delma naawa ko, di ba? Parang basang pusa. Alam mo, Grabe naman. Alam niyo, recently ko lang to nalaman. Kung paano kami unang naging close. Ngayon ko lang nalaman. Na-realize Yan pala sa naman. memory niya yun. Oo nga, parang naawa siya sa'yo, Kasi no? yung sagot ko, tinanong niya ako, paano tayo naging close? Tapos sabi ko sa kanya, wala, parang magkaklase lang kasi tayo. Ganon, naturally, naging Hindi. Kasi- Tapos binitawan niya ako ng mga ganyan. Sinusumpatan ka pala, no? Oo, yung baon ko, Hindi, kinain kasi mo. feeling ko makaka-relate si Aldrin. Okay. Parang nung time natin nung high school, maraming bully. Gago. So ako, Alam na parang Aldrin. bilang gustong Bully. bumilong, tsaka bilang bully, parang feeling ko hindi ko naman magiging close si Delma na parang mukhang basang pusa palagi. Kundi ko siya asarin. Pero for some reason, basta may nangyari nung high school na parang, sabi ko, sige ito na, kainin mo. Life ito." challenge. Ayan. What if childhood trauma pala ni Delma yung pinagbubuli mo siya? Hindi ko naman siya binuli. Hindi naman. Parang Pagtripan lang. mga rare occasion na mas naawa ako kesa mas nang bully. Sabi ko nga sa inyo, kung naging kaibigan, kung kakilala niyo ako nung high school, baka di tayo close ngayon. Ganun ako Buti nga kalala. tumagal yung friendship nyo na Delma. Tataka rin ako. Ngayon, napatunayan ko patience yan. What if FO na The resilience. Resilience. May pa-walk out mamaya. Ano, Tapusin lang namin tong episode. Hindi, na-testify pero na ano yun. siya. Strong emotion. Kaya kami naging close dahil dun sa mga simpleng baon ni Maylin before. Feeling So ko, si Tita Maylin talaga ang friend ko. Outside na-sustain si Delma. No? Guys, ito si Maylin. Payat. Tita Maylin. Tapos ayun, gutom. Basta yun, fast forward, ayun, parang siguro nung college,
parang hindi na rin kami masyadong, kasi syempre iba yung high school eh. Sa after Totoo ng naman. college, parang medyo consistent naman. I think, Saan ka nag-college? sorry na off topic, pero I think normal yan na ganun yung nangyari. Oo. Kasi nung nag-college ka pa, syempre may sarili-sarili. Parang kayo. sa high school nga, ilan na lang talaga silang mga nakakausap. Pero at least, di ba, after college talaga, parang minsan dun, yung, at least sa iba, na Ikaw, babalik mo yung mga... bilang people person, ikaw. There's a people pleaser. Di, joke lang. Pero di ba, yung mga high school friends mo, parang dyan mas nagkaka-time after college, mostly. Di naman sa lahat, pero... Oh, sa akin hindi. Oo. Di ba, at least na may meet ka, di ba? Si Unlike Aldrin, nung college. close sa mga high school. Ay, oo. Hindi, pero di ba, hindi nga kayo masyadong nag-meet nung college, pero parang mas nung after college, mas nagpa-find time ka dun sa mga ka-close mo talaga nung high school. Oh, back Isa lang ako to naman. topic naman Ayaw, tayo. back to topic. Oo, May oo, question sige. ako eh. sige. Ano? Oo nga. Sorry. Ano lang, medyo step back. Step back. step back. Yung sa, di ba, nag-apply ka din naman nung during pandemic, Yes. ganun. Naging, ano ba siya, parang, hindi mo na kailangan pag-isipan na i-accept mo yung offer nung parang nilatag siya. O parang, Dream job mo. G. oo, yung parang G agad na. Sa akin, inubo. Or, or parang, ano ba siya nung, Sa kanya. Salong-salong na. or parang nung nag-apply ka, Nakatingin ako kay Miro. i-zoom na lang siya. Or yung parang ano siya, dahil nung nag-apply ka, alam mo na yun yung, pag na-accept, ay pag natanggap ka, yun yung end na mag-iibang bansa. Parang gano'n. Nung dumating kasi yung application day sa kanya, pumunta lang ako kasi opportunity. Ganyan. So, meron din ako mga kasabayan doon from my previous company na nung dumating yung offer, nag-back out. So, kahit nandun na, kahit alam mo na yung advantages, parang ang iniisip nila, sila may family rito, ganyan. Or kailangan talaga, or hindi talaga sila yung tipong gustong umalis. Hindi, gustong umalis. Hindi din nila talaga inisip. Parang for the trial lang. And ako talagang matagal kong pinag-isipan. And at the same time, nagkaroon din ng opportunity kasi nagre-recall na yung previous company ko. So, nagsabay silang dalawa. Ngayon, Hindi ko to alam. talaga? Hindi ka close friend. Hindi. So, nung sige. dumating yung offer, accepted ako dito sa new company, sa second company ko. Nagre-recall na yung previous company ko. So, ngayon, nung lumalabas, good problem. Diba? Ay, sorry. Knock, knock. Likot ko po kasi. Hindi, okay. Go. Anong tawag dito? So, ngayon, ang mas inisip ko na lang is mas may career progression dito sa new company ko. Kasi mas Leverage din. makikita mo talaga na gusto nilang mag-progress ka. Doon kasi sa previous company ko, matagal yung promotion bago mangyari. So, yun na rin. And multicultural company. So, sabi ko, first time ko ma-experience, baka magandang opportunity na rin. Kaysa, alam mo yun, nasa comfort zone ako dito. Ayun. Sa tingin mo ba, Ayun mas, talaga mga sagot eh. sa tingin mo ba, mas madali yung, makawork yung mga Ibang ibang nationality. nationality kaysa sa mga Pinoy? Ngayon, by experience, prefer ko pa rin with kabayan, mga katrabaho. Yun na, kabayan. Kabayo. Kabayan. Oo, kasi, talaga, work-wise, talagang masipag. Talaga? Masipag. Mga Pinoy, ganyan, mga Di pala ako Pinoy. So, yun. As for other culture, okay rin naman sila ka-work. Pero yung iba, not as, Dedicated. Not as dedicated, not as... Tagalog natin baka mapanood. Ay, sorry po. Kailangan laliman yung Tagalog. Baka naman maintindihan nila yung intro natin. Baka mapanood nila eh. Ay, Monday na naman, what? Monday what? Hindi naman sila tamad, pero parang kung ano lang yung job description nila, yun lang. Hindi na sila mag-go the extra mile. Yes, ganun sila. Walang malasakit, kumbaga. Kung yan ang gusto mo, pwede rin. Malasakit, kunyari, nag-ano ka, di ba? Sa services industry ka, or di ba? Parang care mo kung dun. wala kang pake, Oo. di ba? Kayo ba, Not my job, naisip ganun. niyo ba na kung magkaroon kayo opportunity, alis kayo ng bansa, gano'n? Oo naman. Ako naman. Ako 50-50 Okay. as of this moment. What's holding you back sa Pinas? Si Bon. Siguro. Ito! Monday na naman. Hindi na naman kasi gusto ko pa. Di ba, feeling ko lang more of in general, like 50-50 in a way na, syempre risk din siya. Hindi ko naman sabing di risk taker, pero
parang marami ring changes and maraming pag-isipan. So hindi ko naman sinabing hindi possible, pero parang doubt pa ako. Siguro mas open ako yun, pag sinasabi ko, baka short term, hindi yung for good. Okay. Maybe, for example, 6 months na opportunity to 1 year, pero yung totally Mag-migrate na. parang hindi pa siya, yun yung kailangan kong pag-isipan. Pero kung mga short term, I think would be good opportunity. May sinabi yung kuya ko dyan na parang kasi sinasabi ko sa kanya gusto ko magtrabaho sa ibang bansa. Tapos sabi niya, dapat hanapin mo talaga yung reason kung bakit mo gusto gawin yun. Kasi comfortable ka na dyan kung pera-wise, hindi ka naman naghihirap ganun. So dapat may reason ka talaga na para makakayanan mo magstay. Ganun. Tama. Actually, totoo yan yung isa kong friend na nag-work sa US, sabi niya sa akin, kasi sabi ko, why not if may opportunities, kunyari Singapore, sabi niya sa akin, if yung reason mo to try mag-abroad is, wala lang, to try lang, wag. Ang sabi niya, parang okay naman yung work mo, okay naman yung sahod mo, parang living comfortable ka, parang Talaga may ultimate. dapat ultimate Dapat may reason goal talaga ka talaga na gusto mo Hindi man salary, no? Or parang for your own career growth. Or gusto mo gusto mo mag-explore talaga. Or back from scratch, maybe for some na para, okay, ito yung chance nila. Oo. And sabi nga ni Delma kanina, depende sa personality. Yes. Totoo. And i-share ko na rin na isang naging dahilan rin kaya naging open na ako for other avenues. Hindi lang dito sa pagiging OFW is, di ba nga nung pandemic na mention ko, nag-try ako mag-VA, na-try ko mag-online teaching. Doon ko rin na-prove na kaya mo mag-start over no matter what. Nung pandemic talaga. Kasi syempre for the longest time, yun na yung naging work ko eh. So, yung takot mo lang na, kaya ko ba gawin to? Hindi naman, it's not my skill, not my strength, ganyan. So, nung napuwersa tayo to go out of our comfort zone, parang additional reason na rin siya to try. So, why not? Okay. Ganun. Kaya guys, kung may passion kayo, follow nyo si Von. Follow nyo si Von. follow. Your follow. Malalaman nyo pag finalo nyo na siya. Hindi na namin sasabihin kung Secret muna. Pero I guess yun nga, sa sagot ni Delma, that may reason kayo. Kung salary, personal growth, hindi yung parang... Or na-force kayo ng circumstance. Yun. Hindi yung parang, ay, porket make ka close ka na, ay, nandun. Parang nainggit Gaya-gaya ka. parang peer pressure tama ba? Tama yan. Kasi parang sinasabi nga nila, hindi ka tatagal ka. You need to find your, hindi ko alam yung May sense ang natin eh. Ang tawag. Your reason. Sweet spot? Sweet spot? Pero naman, Delma, yung sa tingin mo, masasabi mong parang may mga bagay na nag-struggle ka. Siguro, syempre, hindi naman sunshine and rainbows. Or yung bad things about na nasa... Anong tinatawa-tawa mo? Biglang seryoso kasi Or yung bad things about being an Hindi naman bad OFW. siguro. Or yung mga lang. time, pa-extend po. Oo. Kuya, extend pa 1 hour. Okay. Yung mga bad things or yung mga challenges struggle na lang. Maybe mo. not bad things. Challenges, I guess, talaga, sa personal relationships. Kapag LDR. Yun. Kasi family, they will understand you no matter what. Kung anong pinagdadaanan mo. Supportahan ka nila, papakinggan ka nila kung ano yung challenges mo gina-go through. Pero mahirap din pag sa romantic relationship. Well, as for me, yun ang struggle rin talaga. So, you really have to be... you have to form talaga na communicate with your partner talaga. Kasi, classic example dyan yung naiisip ko talaga yung ko na siya ngayon. Na pag sinabi, bakit kayo nag-away? Ba't kayo nag-break? Kasi hindi niya alam na ito yung ginawa niya sa akin. So, isip ko, bakit di mo na lang sinabi? Anong mahirap sa ganon? Ay, hindi naman ako nagra-rant, pero wala akong pinapatamaan. Pero parang it will help if together, same page kayo, goals, ganyan. Kung gusto nyo talagang mag-work yung relationship. Nangyari ba yun instantly? Communication is the key. Hindi. I would say gradually. Kasi by nature, medyo ako, secretive person. Medyo talagang sa close friends lang ako nagsasabi, like kung ano talagang pinagdadaan ko sa buhay. And nadala ko siya nung nag-start kami nung boyfriend ko ngayon. And then,
through him, iba kasi yung personality niya sa akin, complete opposite. So, somewhat, natututo na rin ako mag-open up. Ganyan. And it helped. Pero mas na-challenge kami nitong talagang LDR na kami. Kasi hindi nyo na siya maaayos personally eh. 'Di ba? Either sa chat or sa video chat na lang kayo. And you really have to make time for it. Ganon na. Gusto mo man i-brush off minsan na parang, hayaan mo na, palampasin mo na lang. Pero kung wala kang peace of mind, lalo na you're miles away. Diba? Parang do it for your peace of mind. Pag-usapan nyo. Guys. And I think yun na lang yung parang option nyo, Feeling ko hindi naman sa LDR lang yun eh. Pero siguro mas challenging sa LDR in a way totoo kasi pag hindi LDR, parang may other options ka, diba? Puntahan mo, ganun. Pero eto, parang wala choice, communication lang talaga yung Di ba, kunyari, only ikaw, way based to- on experience, di ba, makikipagbati ka, make-up sex lang. Gag. Sino ba tinuro mo sa Si dalawa? Miro. Wala ako dyan. Si Miro. Oo, Para tumagusto, sino ba yung nandun? pero yan. May follow-up question ka ata kinakabahan ko. Wala. Pero ano pa, yun nga, yung aside from relationships, ano pa yung mga personal struggle? As in, wala bang adjustment? Malakas nga si Delma. Hindi, nagugulat nga ako eh. Galing I mean, ka, idol. kunyari sa bahay, mahilig ka pa talaga magluto, mag-prepare ng food. Kasi maraming ganun dati na napilitan na lang na magluto para, kasi no choice eh. Beforehand naman, napapractice ko na siya sa bahay. Pero hindi ako yung talagang nakatoka sa akin sa bahay. So, nung nito na, talagang up to you na ako, nagkikrave ka ng kare-kare. O sino gagawa ng, either bumili ka ng mahal or ikaw gagawa mismo from scratch. So, parang pwede ka rin naman magpa-grab, may grab ba? Oo, deliver. ganon. Pero Pwede ka rin- kare-kare? Filipino food meron? Meron mga Filipino. Curry. Ba? 2024 na, parang lahat ng Hindi, tsaka, country di ba, ngayon melting may- pot kasi ng culture sa UAE. Okay. So, ayun, pwede mo nga rin naman talaga yun. Pero 'di ba, pag nakita mo yung portion versus kung ginawa mo na lang siya from totoo. scratch, ganun. Hindi ka lang sure kung Kasi masarap. malakas talaga kumain si Delma. Yung portion niya isang bowl Yung talaga. portion ni Bon. Pero di siya pumataba. In terms of pakikisama, yes, challenge kasi hindi mo rin, with different culture, parang hindi mo naman alam kung appropriate sa kanya yung ganito or baka foul sa kanya. So, kailangan mo lang talagang very steady sa approach mo. Kahit sa work. Tiara, kahit sa paano ibang yung tao. steady? Mannequin challenge. Parang naging managing challenge sa kanya. Okay. Ano naman, meron ka bang struggles ngayon na... Bakit mo bumulo? Hindi kasi ang layo. Ano ba, Nahirapan wait na lang. siya. Nahirapan nga ako eh. Meron ka bang struggles na until now you're dealing with aside from Or maybe yung adjusting LDR o... siguro. Meron Yeah, ka I ba? guess yung LDR, yeah. And siguro, future plans na rin. Kung paano mo i-maximize yung opportunity na meron ka ngayon para ma-achieve yung long-term plans mo. Kasi, hindi mo naman sasabihin short-term siya ngayon. Kasi, trabaho siya, di ba? Pero, in the long run, sustainable ba siya to achieve your long-term goals? Kasi, yun nga, nung pandemic, di ba, parang wala naman talagang stable job. Doon mo Yes. masasabi. Talaga na walang stable job. So, now na nagkaroon ako ng opportunity, ang challenge ko is mas maghigpit sa sa budget para ma-pursue yung goals ko talaga na gusto, which is makapag-transition to healthcare. So, parang ipon na, ganyan. Time na to May think about pa-announcement? Yes. Guys, pray Anong for healthcare? me. Actually, Shabu. Ito naman, si Masahista. Si Adik. Shabu. Good item ba yan, Delma? As in, Dr. hindi pa naman. Conductor. Short term is makapasok ako sa industry ng healthcare. Long term, pwedeng, it could be anything under the sun. Kasi interest ko talaga siya before. Tsaka, di ba, sorry, kasi alam ko eh. Kasi yung immediate family niya, maraming sa healthcare. Siblings Doctors, niya. gano'n. Yes. nurse. So, I would say na-inspire rin nila ako somewhat. So, hindi talaga, yung choice ko talaga nung college, yung degree ko, hindi ko talaga siya first choice. So, Ano yung degree mo? May naalala ko. journalism. Journalism. And then, Journalism. oo. Journalism. So, nung nag-iisip na rin ako, somewhat mga second year. Kasi parang yan pa yung leeway mo mag-isip-isip, di ba? Kung gusto mo mag-shift, ng course.
So, parang na-pep talk ako, ganyan, sure ka ba? Kaya mo ba talaga mag-med Sino school, to? Sino ganyan. to? Hindi ko na May 9 ini-name games drop. Oo, may 9 games ako, On ganyan. campus. So, so hindi ko na tinuloy. Kumbaga, tinapos ko na lang. And then, yan, na-lead na naman ako to another career. And then, pandemic happened, realizations and all. Sabi ko, why not? It's time. I can start over. Oo. Tsaka never too late naman. Yes, never too late. Yes. And one thing lang guys na very important, yun na mention ni Delma. So, ayun nga, minsan, sabi ni Paula, ano yung redirection? Pero I mean, if you see, parang... rejection is another redirection. Yeah. Siya yung kasama talaga. Oo nga magkasama sila dito. So, or, yun nga, ima-maximize mo yung, kunyari, kung hindi ka man happy, di ko naman sabi hindi siya happy, pero like, kung meron kang long-term goal and currently malayo yung, kung nasan ka right now, maybe you can find a way na maging... BDO. We find ways. You find a way na maging, ano yun, to redirect you to that. For example, kung naging blocker was, I don't know, Kaya mo yun, opportunity, ganyan. Circumstance. Madaming roadblocks. Circumstance. Pero, yun, gumagawa ka ng way to help yung future plans mo Yourself, with your yes. current goals. Kahit malayo siya. Tama naman. Speaking of future plans, ano yung, nakikita mo ba yung self mo na magsistay long term dun sa UAE or gusto mo bumalik ng Pinas? Kapag naging doktor ka na, dun ka ba sa UAE? Kasama yung mga habibi. Sa Isa UAE, naman. hindi na siguro, honestly, para bumalik ng Pilipinas, siguro hindi na. Para kasing nagkaroon ka ng, siguro, sana ma-experience nyo rin na pag hindi naman sa nakalabas ka na, pero parang na-expose ka na, kumbaga. Nakawala ka na sa gobyerno. Oo nga. Pwede rin, if that's what, kung ganun nga yun. Pero, pag nakalabas ka na, parang mas may inspire ka na maghanap pa ng other opportunities sa labas. Parang ganun. Kasi kumbaga, na-benchmark mo na yung ibang mga cultures, diba? Oo. Tsaka iba't Parang ibang- lumawak na yung perspective. Oo, And ganun na quality nga. of life. Yes. Hindi ka na lalakad sa sidewalk, bigla na lang may May trailer masasnatch. truck, Pero no matter what, Sakisahan, I would snatch up, say, wag niyo pa rin kakalimutan is yung goals mo in life. Kasi may sinasabi silang horror stories. Even before, sa previous company ko na tagal nagtrabaho, nag-resign, nag-retire, walang naipundar. Bakit? So, na lifestyle. Na lifestyle or lang. circumstance Oo. pa minsan. Na lifestyle lang sila, ganyan, or circumstance. Siguro depende na rin kung nasang industry kayo. But, yun nga, don't forget your goals lang lagi. And I remember from the previous episode ng Hobbies, Wow. na-mention mo about, na interested ka about investments. So, anong investments ba yung mga... Panis ka, par! Ano ka ngayon? Back to you! Hindi ko pala siya hobby. Hindi! Parang i-impart... Natanong ka tuloy. impart lang natin sa kanya. na si Miro, guys! Nai-vlog bigla. Bakit parang alam ko, hindi mo alam? Hindi, joke lang. Dahil ko naman yung sagot. Na ano tawag dito, hindi ko kasi alam kung anong investments meron ka. So, kung ayaw mong sabihin, Hindi, okay, okay lang lang rin. naman. Pero I would say, OnlyFans. Na-try ko na siguro most except lang. Sige. So, na-try ko na mag-bonds, stocks, mutual funds, time deposit. Oo. So, parang hindi ko sinabing lahat yun meron ngayon, pero na-try ko na. And din yung parang hindi naman lalaroan, but more of weighing things. Oo. So, parang yun. And, yun yung mga na-try ko. Anong pinaka-like sustainable? Kasi may depende sa risk appetite ng isang tao, di ba? Oo nga. Okay. Kasi para lang sa mga fellow OFW natin sige. na interested, kung Mag-invest. mapaisip man Magkakaroon sila, kami ng episode dyan. Pero just to Finances. answer, feeling ko right now, mas MP2 naging ba yan? aggressive ako. okay. Meron ako MP2. Meron okay. din ako ng SSS na with. Okay. Paluwagan ka rin, di ba? Doon sa may barangay niyo. Wala. Pa 5'6" Pero meron ka akong ba? pautang kung gusto nyo. Tricyclean. una kong magiging customer si Tiare. Kaya may utang na nga ako ko na to eh. Pinapautang. Pero yun, pero I would say dati, mababa yung risk tolerance ko. So, mas gusto ko yung yung mga time deposit kasi sure eh. Pero yun, nung na-try ko ng medyo mag-stocks, Oo. mas naging Na-enjoy. aggressive ako in a way. Na
I think na pag nawala yun, okay lang. I guess yun yung keyword. Parang pag nalugi yun, parang it's not the end of the world for me. Parang Okay. Kay Achi, na anong Patay. kinalakihan? Ayan. Bilang Archie. technical, Patay, Achi. yung fundamentalist naman tayo na kinalakihang culture. Sinong Would you say racist na- ngayon? Would you say Achi. na... Achi! Ano, alam mo Shobe yung na lang, process? shobe. Would you say na... Yan siya. Ay, sorry. Joke lang. Oni. Would you say na... Anong tawag dito? Minsan ka talaga. Guys! Kasi Anyway. personally, wala akong experience Right. like sa hard business. Like yung Ay. food stalls, Okay, ganon. okay. And since may business ka, from what I understand, would you encourage them rather than yun na parang unsure yung pera mo versus sa sure na ito? Wow. Pinagpawisan na ako. Ano na? Wait, pero for reference, online store lang naman yung ano ko. Hindi siya physical store. Pero anyways, meron din kasi ako lahat, well, hindi lahat. I mean, lahat ng mga nabanggit ni Miro na mga mutual funds and stuff, ang pinakamalaking investment talaga sa buhay ko is yung business. And pinakamalaking risk rin siya. Hindi siya solid na, may pera dito, ganyan. Okay. Hindi. And And ang blood, also, sweat, and tears. Tsaka, yung aside from doon, kasi kay Miro, syempre pag iwan mo yung pera mo, meron ng mga nagmamanage ba na gagawa sa'yo. Doon kasi sa business, ikaw talaga yung, unless may empleyado ka, pero nasa mo pa rin yun, under your own umbrella mo pa rin. So, talagang madami kang isipin, ganyan. So, hindi siya as less risk. I think yun yung pinakamalaking risk actually kapag magbe-business kayo. Rather Effort than siguro. rather than yung mga investments na bonds stuff. Kasi yun, nag-invest ka, ang dami mong isipin, mag-invest ka kung ano. Ay, investment rin ng time mo. So, aside from money na malaki rin yung investment. Tsaka to add din dun, kasi ako nag-work sa family business. So parang I can say na parang pagka, ako kasi personally, mas gusto ko yung, ako yung nagmamanage nung, siguro, na rin, let's say, i-relate ko na rin sa mga sidelines ko. So parang mas gusto ko pag-invest na lang yung sarili ko na ako yung mag-handle ng risk kaysa like, iwan ko Ibang siya tao. somewhere. Although, mas, I guess, kung mga mutual funds ganyan, mas safer nga yung ganun. Na mas mataas yung risk kasi pag sinugal mo sa sarili mo. Pero kasi parang ako, I can say dito sa negosyo namin tsaka sa mga sarili kong side hustles, na parang pag the more na mag-effort ka, most likely, pagka tama naman yung ginagawa mo, more din yung returns. Hindi lang naman monetary, but experiences, ganun. Network, lahat. I understand rin na hindi nag-work for everyone. Oo, for Ganun. everyone. Na kahit na ang dami nilang blood, sweat, and tears na talagang yung iba talaga hindi kumikita. Kaya that's why sobrang high risk mag-business. Kasi, Maganda rin i-diversify yung... Diversity. Yeah. Hindi lang basta yung pera, but pati yung ideas. Hindi lang naman maghulog ka kung saan ng pera. But pati yung perspective mo. Ilawak mo rin na parang dito lang ako kikita, dito hindi ako kita. Hindi. Lahat may possibility. So, Kasi kunyari yung sa'yo, di ba, Tiara, ikaw gumawa ka ng website, gumawa ka ng yung online From ordering mo. scratch. Though third party siya, pero still, ikaw pa rin nag-design. Ikaw nagpapak, ikaw nagmo-marketing. So, yun siguro yung mga effort. At least sa case niya. Kasi pag pumunta ka sa bahay nila, guys, makikita mo, may mga box. may daga. Oo, daga. Joke lang. si Miro walang maupuan eh. Oo, landon yung mga box niya. Pero yun na yung sinasabi niya na effort. Kasi di ba ikaw mag-ano ng ship. Pag may magpipick up na, ikaw communicate Hindi, mo. tsaka sabi rin ni Tiara, kahit na may employees ka under your umbrella, parang bilang leader siguro ng isang organization, kailangan mo rin mag-lead by example. Hindi lang basta porket feeling mo may star employee ka na, okay ka na. Hindi. Kailangan mo pa rin pakita. Ako, I could say na, hindi naman ako siguro nagli-lideran. Pero siguro in my own way, I can show na meron akong malasakit dun sa company. Tapos, parang nag-effort ako talaga. Parang ganun. Tsaka yung pagkakamali ng employees mo, cargo mo yun. Kasi may kumbaga, tama. Parang pagka may mali yung sa umbrella mo or sa mga tao mo, magre-reflect sa sarili mong organization. Okay. So, yun. Sana madami na pulot ang mga OFW. Yeah. Nasa track lang kami. Pero, Pero, sige, may tanong ako, since natanong mo nga, yung mga co-workers mo na Pinoy, ano yung usual, nila, business Kung nila, meron or ba? investment?
Yan, meron ako mga nababalitaan, mga pamanukan. Ganon. Beer house. Meron pa ako isa nakausap. Although may business na siya rito sa Pinas. Sabi ko, paano mo nagagawa yun? Paano mo na-maintain na nasa malayo ka and then nag-maintain ka ng business? Sabi niya, kailangan mo lang rin, syempre kain din sa oras niya kahit papano. Na kung nasan man siya, iisipin pa niya yon. And talagang meron kang trusted na tao dito. Yun din, importante. Meron din mga nagpaparenta ng van. Parang bibili ng kotse, bibili ng, ganon, pakidnapan, white van. Colorum, yung mga colorum. Salvage. Colorum. Saka, Colorum. ayun, Hindi, ikaw, ano yun sa'yo? Oo nga, sa'yo. alam mo, matagal akong na-frustrate. Nandun pa ako sa first company ko. As in talagang, Mag-invest ka na sa film store. nandun ako sa parang, 25 na ako, bakit wala pa akong business, wala pa akong ganyan. 25? Oo Hindi, nga. Dati. Nung tayo, Kala ko. Pare. sige guys, guess my age. Charis, anong tawag dito? Nagkaroon nga ako ng ganong face na parang, ano pang ginagawa ko sa buhay ko, ganyan, bakit wala pa akong ganito. Feeling ko lahat. Yung checklist, oo. Ganyan. So, ngayon, bago na naman ang aking goals in life, so, hindi na naman ako, wala na doon. Hindi na para, invest in myself na ako. May ganun naman, yes. Yes. Talagang, Parang si Von din, ganyan, di ba? Parang invest. So, depende na lang talaga guys kung anong gusto nyong invest. Invest, yung katulad kay Delman niya, sa kanya. future career or kung gusto niyo Career. physical business or mga Pero for me, ayun yung financials. pinakamahalagang investment. Investment sa sarili. Naman. Kasi yun talaga yung Madadala mo talaga. madadala Proven mo sa ko rin lahat yan eh. nung Yes. pandemic. Like kung malakas ka sa sales, 'di ba? Talking to people, kaya mo magdala pa rin. Kaya mong i-replicate yung ginagawa mo. Kumbaga, madali lang kumita ng pera. It's just how you replicate and how you manage the business rin. Ganyan. Yun yung Pagdating mahirap. naman dun sa, kasi nabanggit mo yun sa LDR, ano naman yun sa family mo? Meron ka bang parang naging... Family and friends. Oo, family and friends. Like what? Siya na magpapatestify nung sa friends. Pero sa family, parang hindi naman mahirap i-maintain yung sa family. Kasi sa amin, ngayon, 3 out of 4 siblings nasa ibang bansa na. So talagang ganun na yung nangyayari na video chat na lang, ganyan. More on si mamang nagta-travel to visit us. Ganon yung nangyayari. Pero ganun mo lang rin talaga siya. Kaya ka visit ni tita. Bili ka ticket, boy. Kaya nga, full fare dapat. Ikaw punta. Anong tawag dito? How you maintain your relationship and your bonding. Parang it goes beyond physical na lang ngayon eh. Siyempre sa hirap ng buhay. So, kailangan nyo rin constant communication. I guess malaking tulong nga yung mga Zoom, mga video chat, ganyan. So, in terms of family, hindi naman big adjustment. Kasi, parang ano lang naman eh. Pag tumawag ka sa kanila, anong chismis? Parang ganon. Hindi lang physical, pero... Oo, anong latest, ganyan. Ano ba, buntis na si Hindi, ano? Oo, mga ganon. Parang hindi naman siya ganon kahirap na talagang aaraw-arawin mo, ganyan. And actually, kahit sa romantic relationship, hindi nyo naman rin kailangan araw-araw mag-usap. Based on experience, ha? Siyempre, iba-iba naman tayo ng love language. Kung yung iba talagang... Language. Oo, next topic nyo na yun. Yak, Diyos ko, wala akong ambag doon. Language lang. Language lang. So, ayun lang rin. Talagang, it differs from person to person kung paano mag-handle ng relationships, how they handle challenges in life. Siguro, to wrap up ng episode, meron ka bang, let's say, top things na natutunan mo na pwede mong may impart sa mga currently nag-work abroad kung meron man nanonood sa amin or mga gustong sumubok. Diba? Bukod dun sa mga nabanggit mo na kanina or if you want, kung gusto niyo man, kung gusto mo i-reiterate mo yung mga nabanggit mo kanina, pwede rin naman. Okay. Just to wrap up the episode, diba? Ayun, to highlight lang ulit, basta huwag niyo kakalimutan yung short-term goals, long-term goals nyo. Stick to it, ganyan. Make a checklist, up to you how you want to do it. And then yung investments, kailangan rin yun, sadly. Kailangan yung mag-go out din of your comfort zone. Kasi, job
yes, meron kayong like month to month may salary kayo, pero isipin nyo rin yung retirement nyo, di ba? In the long run, kung magiging sustainable ba. Lalo na ngayon, no, mahirap ang buhay. So, kailangan nyo, ano ba yan? Emergency fund, yan. Hindi na natin na-cover, pero importante rin yung emergency fund. Kasi, lalo na kung wala naman kayong insurance, health insurance, mga ganyan. So, out of pocket nyo lahat kukunin yun. Kailangan may separate account rin kayo for that. Ano pa? Lakasan ng loob, ganyan. No matter what, don't be afraid to start over. And don't fear the challenges. Just embrace. Parang ano siya parang masarap siyang pagdaanan. Although kahit sakit sa ulo at the moment, pero pag nalagpasan mo na and when you look back, buti na lang ginawa ko to. Salamat po sa inyong lahat. Hindi ko alam nasan si Delma. Parang hindi si Delma itong katabi. Si Delma, ko siya ganyan. Si Delma May siya ngayon. Hindi ko ganyan. Uhugin lang yan dati. Joke. Off-white. Off-white. Yun ang tumata. Yeah, off-white ng QC. Off-white ng... Pwede na siguro banggitin yung high school namin kasi sira na yun. Sa bagay. Shout out sa inyo. Shout out sa St. James. Wala na rin. Oo nga, sabog na yun. Diba? Pinasabog na yun, di ba? Hindi naman. Oo, naman sa pinasok. Tinibag lang, tinibag. Di ba pinasabo? Hindi. Ako ang nagpasabog dun. Wow. Sa CR. Sinabugan. Ang bully ng St. James Yeah. College of Quezon City. Tama. Share ko na lang rin akala mo yabang talaga nito. Kasi CAT officer ako nung high school. Kapal talaga ng mukha. Akala yabang-yabang. Varsity kasi. Pag varsity, Cool. pag naglakad, tiptoes na. Gano'n. Tapos gumagalaw yung balikat. Tapos walang pake talaga kapag sinabi mo talaga wala silang mga care in life. Tapos pag pinag-squat mo, aasarin ka pa, lulu, squat daw. So yun ang image na iiwan ko sa inyo kay Von. In fairness naman ako nung high school, kahit yabang-yabang varsity, hindi naman ako bagsakin ng tulad ng ibang mga varsity. Yun naman Ay, ang naku. maganda. Na-maintain pa rin. Tsaka nag-share ng baon. Yeah. Malasakit. Hindi malasakit. Ay, GMR! Dito boy, mag-isa ka. Pero ano na lang, inote nyo na lang, bumait na siya ngayon. Yun na Yes. lang talaga. Kumbaga kung kino-compare nyo ako ngayon sa high school version ko, para na akong santo. Oo. Santo na siya sa lagay na yan, guys. Sa demonyo siya dati. Yan na yun. Best niya na yun. Pasalamat na kayo. Dati boy, kahit vice principal namin, binubuli ko. Kaya people change. Yes, people change. Siya ang nagpatotoo nun. Yes. Oo. For good or for bad minsan. So, I want to take this opportunity. Pasalamatan natin ng OFW na. Tatlong palakpak. Yeah. Bakit na ganun? Palakpak. Si 80. Oo nga eh. Baril. May mabitaw yung mic ko. Ano yung baril? Yung ganun. Kung naaalala mo pa yung si 80. Yung MP, military police. Hindi, ano yung mga calls? Long time ago. Google mo na lang. Nag-CAT ka ba? Nag-officer ka? Hindi, nung high school. Volleyball player Di nga ba, siya eh. binubuli kasi yung mga CAT officer. Wala kami ganun, Parang pre. wala kaming ganun din. Talaga? Meron kami. Pero syempre di ka kasali, di ba? Oo, syempre. Ako yung mga sinisita ng mga CAT. Di ba? Visit Ako magpapasalamat Gagi, daw may kay time. Delma Ito, sa pagkain. last story. Sa pagkain kasi. Yes, mamaya. Tignan Last- niyo yan. Wow. Truffles from Last 83 story Coffee nung House. nagsi-CAT si Ayan Delma, nung officer. Kasi ang nangyayari dito, third year high school, doon siya mag-a-apply bilang officer. Tapos fourth year, syempre fourth year, parang peak ka ng powers mo, di ba? Tapos, Totoo naman. sa team namin, parang okay naman yung standing. But, Na-imagine ko na CAT officer si Delma. Naka-off-white pa rin. Naka-white pa rin. Uy, hindi. Kulay green na yung suot nila noon. Pero gulo-gulo pa yung buhok niya. Tapos, syempre, naka-military boots pa sila, ganyan. Kasi merong mga nag-apply ng ng CAT officer para gumanti sa aming mga bully. Meron naman Tapos, nga. syempre kami, hindi. Saan ba? Siya malinis naman ng intention Sensya. siya. Kasi na-peer pressure siya, gano'n. But, yun, may time talaga, first time nagalit sa akin ni Delma na, kasi, yung jowa niya at that time, kasama kong makulit. Tapos pareha siya nagalit sa amin dalawa. Nadamay ka lang, pre. Ano yung reason? Kasi, hindi siya yung main officer. Ano pa tawag doon? Basta hindi siya yung main officer. Guys, context, huwag nyo ika-cancel. Pero kasi, Buti nung na, time di na pa ako yun, sikat. nung time na yun, parang may doubts kami sa sexuality nito ni Guy.
syempre, nung time namin, talagang ganun Jowa yung... mo? Disclaimer Hindi, lang namin, 10 years ago 10 pa years to. ago na to. 15. 15 years ago. Ano pangalan niya? Shoutout natin. Iba pa yung culture nun. Iba pa yung culture nun. Yes. Tapos sabi niya, is that understood? Siyempre, nangangasang kami. Yung isa kong kaklase, sumigaw, Sir, yes, ma'am. So, parang na-offend si Idol. Pinag-squat kami. Eh, then, kunyari, nahihirapan kami. Uy, ang hirap naman ito. Tapos, yun parang kaming dalawa nung ex niya, kami yun, mga nagkulit. Tapos, bad trip siya. Si Von nagsabi nun. Labas kami dyan. Labas kami. Labas Siya lang po. Joke lang, dati ba yun, guys? Dati Hindi yun. ako yung nagsabi. Nakitawa lang ako. Malala pa. Yung straight face kami, di kami tumatawa. Hindi, pero nakikita nyo naman. Kaya bumait na nga siya ngayon, guys. Bumait na siya ngayon. Napag-reflectan na Hindi, po. feeling ko sa age naman natin, feeling ko naka-experience din kayo ng mga ganong biro before. naman. Seryoso. Seryoso. Parang sa generation namin, hindi naman sa magandang magandang story, pero nangyari rin kasi siya talaga. So looking back, parang mali. Pero pwede mo rin naman tawanan yung mga mali. Parang, Ayun, looking back, mali siya. Thank you Niligtas mo ako. Ligtas points. Hindi. Ano yun? Looking back, mali talaga yung mga ganong behavior. Pero kasi at that time, wala naman kang pagbe-benchmarkan, kundi yung nasa surroundings mo. tsaka wala yung social media dati. So, parang di natin alam kung ano yung... Yung school talaga namin, factory ng mga bully. Yan na talaga masasabi. Parang di naman. Kasi Oo dahil nga. mo... Ilan lang. May factory ng mga iilan lang. nabully rin. Oo. Siya yun. Siya yun. Pero So sige, yun lang. Thank you sa episode na to. Medyo Napahaba. ganun. Kasi aviation nga eh. Iba-iba na Medyo pupuntahan. bakit? Point to bakit? point ba yun? Ano? Tsaka podcast namin to. Okay. So if nag-enjoy kayo, please like the video, subscribe sa YouTube, rate nyo kami sa Spotify, follow us sa mga social media platforms, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, Podcast, and Apple Podcast. So, Please yun lang. Please. Ha? Please lang. Kasi hindi namin afford kumuha ng guest na hindi namin friend. So, kung gusto nyo Kita nyo, kung gusto nyo mag-guest, dala rin kay Foods. Kayo magdadala. Nakadala kayo sa ring mic, tsaka bangko. So, yun. See you. See you on Monday! Paalam! Paalam. Paalam! Thanks, Delma Marie. Thank you so much, Delma May. Delmo May!